Ano? Yung mga pagkain probinsya minsan matitikman mo. Siyempre dito sa Manila meron din, ano? Meron na. Totoo yan, Juancho. Minsan kalasa naman. Pero minsan, iba talaga yung sinasabing ang OG. Talaga dapat madayo mo ang original. Gaya ng mga pagkain pinagmamalaki ng Quezon. Tara na at sumama, maki-food trip sa kwentong inalam ni Ian Cruz. Ang Mickey at longganisa may samot-saring bersyon. Pero ang humahatak daw ng atensyon ng Mickey noodles ng pamilya Gonzales sa Tayabas. At homemade longganisang lukban na talaga namang palaban. Ang 29 anyos sa si Carl Bryan ang namamahala sa paggawa ng Mickey noodles ng kanilang pamilya. Nung nagsimula po kami, maliit lang, parang mga 3 sacks a day. Taong 1995 nang simula ng ama ni Carl na si Limuel ang paggawa ng lukban Mickey. Itinuro raw sa kanila ang negosyo ng Mickey ng kanyang tiyuhin na si Abelardo. Sikat ang Mickey dito kasi yung Mickey is nagiging staple na siya dito sa aming bayan. And then kahit wala na sigurong rice, parang ginagawa nilang, yun na nga yung main carbohydrates ng mga tao dito is yung Mickey. Karaniwang iniluluto ang Mickey noodles bilang sahog sa pansit na chami ng mga taga Quezon. Ang Mickey ni na Carl, freshly made every day. Wala raw itong preservatives kaya 2 hanggang 3 araw lang ang shelf life nito. Umaabot ng 3,000 kilo ng Mickey noodles ang nagagawa ni na Carl kada araw. Paghahaluin ng harina, asin, itlog at food coloring sa industrial dough mixer sa loob ng 5 minuto. Ang noodle dough ay lalabas na parang papel at saka pagugulungin sa dough roller para maging mas manipis. Isasalang ang manipis na dough sheets sa noodle maker. Ilulublob ang noodles sa mainit na tubig sa loob ng 2 minuto para bahagyang maluto ito. Lalagyan din ito ng mantika para hindi magdikit-dikit at palalamigin bago balutin. Naibebenta nila ang Mickey noodles sa Quezon, Laguna, Cavite at Maynila. Ang presyo po ng Mickey namin per half kilo is 20 pesos and then for 1 kilo is 39 pesos. Yung consistency po ng noodles, malambot po siya. Madali lang din naman po siyang kainin. Kapag nasa Quezon, bida rin sa kainan ang longganisang lukban. Ito ang negosyo ni Ralph Lester na ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Napamulat na po sa akin ng mga magulang ko ang pagnenegosyo. Grade 1 pa lang po, natulong na ako sa karanihan namin. Nag-start po yung negosyo ng Aral's Longganisang Lukban way back 2018. Dapat alam mo na ang kanilang longganisang lukban ay ginagamitan ng oregano extract na nagbibigay ng kakaibang aroma at lasa nito. Sa isang mixing bowl, pagsasamahin ng giniling na baboy, bawang, suka, oregano extract, paprika, asin at paminta. Hahaluin ito ng mabuti para mas manuot ang mga lasa sa giniling na kasim at hita ng baboy. Ipapalaman ang longganisang lukban mixture sa pinatuyong bituka ng baboy at saka itatali gamit ang buntal strings. Isa sa nagpapasarap sa longganisang lukban ang bituka ng baboy. Mas matibay rin ang casing nito kaya't hindi ito pumuputok kapag ipiniprito. Mayroong classic at spicy flavor si Ralph na tumatagal ng 6 na buwan kapag frozen at 3 araw naman kung room temperature lang. Ang presyo po ng longganisang lukban namin na small per dozen, 90 pesos. And sa big naman po is 170 pesos per dozen. Ang longganisang lukban ay mas malinamnam kesa sa iba pang uri ng longganisa. Ang mapapayo ko po sa mga nagnenegosyo, unang-una po ay huwag po kayong susuko. Kahit po may ups and downs, huwag po kayong panghihinaan ng loob. Ang pagkaing Pinoy sumasalamin sa ating makulay na kultura. Dapat natin itong ipagmalaki at ipamahagi. Ako si Ian Cruz at yan ang kwentong dapat alam mo.